Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chino Rodriguez from Messigrid Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na tutigan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 17 hanggang October 23 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and share notification bell for more videos update. And kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw, na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mahagilap? So guys, tutunghayan na natin at bubulabugin natin yan. At hahagilapin natin anong energy at mensahe sa iyo ng ating angel spirit na makakatulong sa inyo. No? So let's see and watch this. Angel spirit, let's give information pa. There's a 12 sword. There's a decision that you need to make, no? May mga bagay na kailangan pagdesisyonan, na kailangan ng gawin, kailangan may isa katuparan. And this is the King of Pentacles with the security and practicality. So even sa pagdating sa finances, kailangan maging mautak at maging wais at listo ka, no? Maging practical ka. And of course, sinasabi dito with a judgment for a wake of call or inner calling, you need to pay attention kung ano man yung mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan na. Now, it's time, no, para mag-take ka ng action for this eksena, no? Kumbaga, ito na yung pagkakataon at panahon, no, para maging practical ka na at para maging, 'di ba? Tuparin mo na kung ano man yung mga bagay o hangarin mo talaga. Dahil kasi sinasabi dito, there is something the wheel of fortune turning back to your favor. Ang pag-ikot ng kapalaran ay pag-ikot ng mundong ginagalawan. No, ito na. No, mukhang babaguhin ka na ng pag-ikot nito. No, maaaring itong panahon at pagkakataon na maaaring bigyan ka ng isang masagabong 'di ba? Masagabong buhay, masagabong palakpakan, charis. Kumbaga magandang eksena galan. And this is something the King of Swords with this is stop the pattern, putulin yung mga bagay na walang kaugnayan sa iyo, yung mga bagay na hindi magsiserve sa iyo. Additional messages. So this is something the Two of Wands, choices. Pumili ka ng bagay o karapat-dapat, no? Para sa iyo sa eksena na to. Kumbaga, pumili ka ng wais at listo at wasto, no? So let's see what is the Two of Swords. And this is the High Priestess. Oh my goodness, this is something hidden agenda, hidden enemies. So kailangan mo mag-decide dito, no, na may mga unexpected dito magaganap na pagbabago, kaya kailangan yun a decision na. Kailangan mag-decision dito kasi maraming misteryo sa paligid mo or sa eksena na to. Kailangan, kumbaga, pag-isipan mo din yung decision na gagawin mo, no? So, the King of Pentacles represent the Sun card with a pure positive outcome. Magiging maganda ng kalalabasan nito. Magdadala sa ito ng dagdag kaalaman, no? Pagdating sa finance, titignan dito kung mautak ka na ba, wais ka na ba, gano'n. Let's see what is the Judgment. Represent the Devil card. Oh my God, may paalala at babala. There's something that temptation or something a negative energy or black magic involved. No, may paalala na may devil dito. So let's see what is the Wheel of Fortune. Represent what? Represent the Fool card. Oh my God, this is something of progress, no? Umiikot na yung kapalaran, umiikot na yung mga bagay na papabor na sa'yo. The King of Swords represent the World card. There's a travel. Travel success na maaaring maganap na mangyari na. The Two of Wands represent what? The Four of Cups, very re-evaluate or analyze, no? Pag-isipan mo mabuti yung gagawin mo actions, no? There's something at choices. The choices na to kailangan na pag-isipan mo mabuti. The Two of Swords and the High Priestess represent the Six of Swords with the transition at makakaalis ka na sa situation. Na unti-unti nang nababago, no, yung mga bagay na hindi mo akalaing mangyayari. And this is something that's our moment for a major changes. At itong pagbabago na to ay biglaan talaga. And this is a page of one with the good news. At itong magandang balita na to ay may paalala sa iyo
na kailangan mag-pay attention ka with the devil card. Kasi this is something unnews, no? News for at something negativities, no? Or parang hinahadlagan din tong balita na to na parang makuha mo. So, what is the Wheel of Fortune? The Fool card. So, this is the Four of Pentacles with the saving money, protect your power, protect your energy, stand on your ground, no? Being optimistic and something na kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo, ganon. So, let's see. What is additional messages with the King of Swords and the World card? Represent the Queen of Swords, a bigger picture. Unti-unti mo na makikita yung posibilidad na magaganap. Unti-unti mo nang nasisilayan, no? Yung mga hadlang or yung mga taong kumbaga, pipilayan ka sa eksena, no? Parang iniisip dito na parang, alam mo na yung magiging solution, alam mo na yung magiging posibilidad, no? Sa pag-ikot ng kapalaran at pag-ikot ng mundo na to, alam mo na kagad yung magiging possible na mangyayari. Kumbaga, bago pa maganap, naiwasan mo na or nagawa mo na solusyon. The Two of Wands represents the Four of Cups, represent the Three of Swords. No? Kumbaga, kailangan pag-isipan mo mabuti kasi napapalibutan ka ng mga, di ba? There's just something that's sabotage, no? Kumbaga, maraming tao na ingit behind your back. Kumbaga, mag-isip ka ng mabuti at wasto dito kasi baka pagsisihan mo at the end of the time. No? Kumbaga, akala mo, alam mo na. Kumbaga, akala mo, kaya mo na. Yung pala, hindi mo pa pala alam na may hidden agenda sila. May masamang balak against sa'yo. There's something temptation or the devil energy na represent with the black magic involved. Baka may balak na gawang ka ng eksena para, di ba, mabago yung ikot ng utak mo, ikot ng kapalaran mo, ganon. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Ten of Swords. See? This is just all about sabotage. No? Gagawin to with the sabotage for you. And this is something the Two of Pentacles with the keep yourself balanced. Maging balance ka with that positive and negative energy. And this is the Nine of Cups with an offer. Maging aware ka sa lahat ng offer na darating sa'yo. Hindi lahat ng offer tinatanggap. And this is something the Five of Wands na baka magbigay na complication sa'yo. No? Kumaga mag-ingat-ingat ka at maghinay-hinay ka. Huwag mong bigay yung buong tiwala mo. No? Lalo-lalo na sa sumira ng tiwala mo. Kasi, kumaga, there's a no second chances and no second time around sa mga taong tuso. No? Tuso na susubuking sirain, no, ang buhay mo at sariling kapakanan mo, no? Kumbaga, inaano nito na maaring magdulot to ng pagkasira ng kapalaran mo. So let's see what is additional messages for career and finances. For career and finances, let's see. So this is the Five of Pentacles for financial loss or financial crisis with the lovers. No, connected with your love life, kaya kayo parang alam niyo nakaranas kayo ng bankruptcy nitong person na to, no? Isa sa uri ng sumpa na binigay sa inyong dalawa na mag-asawa or mag-jowa. And this is the Seven of Pentacles with a harvest time. Pero at the end of the time, gaganda rin yung kalalabasan na yan. No, this is a magician. It's all about magic. No? Kumbaga, ginawan ka ng eksena, ginawan ka ng pampamalas, ginawan ka ng pampatumal or pampabagsak sa negosyo, but definitely, kumbaga, ang pag-ikot ng kapalaran at ganun din ang pag-ikot ng swerte at kamalasan, no? Kumbaga, ginawan ka ng malas at the same time, kapag ikot niyan, suswertehin ka naman, no? At mamalasin sila sa ginawa nila. Karma is real. Additional messages pagdating naman tayo sa love life. So, this is something that the Six of Pentacles for giving, receiving something by the universe. Na pagdating sa love life mo, balance, give and take kayo. And this is something the Eight of Pentacles for a focus, no? Naka-focus kayo sa isa't isa, no? Kumaga, mas inaaral yung isa't isa, kumaga, tinatanggap yung isa't isa, even your flaws. And the Four of Wands is something celebration and twin flame. Maaring soulmate and twin flame kayo ng person mo. Additional messages pagdating sa health. At pagdating sa health, there's a Five of Cups, no? Kumaga may mga panghihinayang or may mga bagay na kailangan mong gawin, no? Kung ayaw mo magsisi sa huli. Pagdating sa health issues mo, maging aware, guys, ha? Let's see what is the magical fairy messages. And this is a spring for blossoming, no? Yung pinapangarap mo maaaring lumago na, no? Yung negosyo, hanap buhay. There's something children's connected with your children's. Kung may anak ka, may anak ka, maaaring kumbaga connected ito sa life purpose mo. For the synchronicities, there's a strength card, no? Kumbaga, lakasan mo ang loob mo, bibigyan liwanag with the wisdom, enlightenment. And this is something held, no? Kumbaga, unti-unti mo nang mahahawakan.
o hawak-hawak mo na ang mga bagay-bagay na magtutupad sa pangarap mo. And this is something reflection. Maghinay-hinayin. Kasi lahat ng mga bagay gagawin mo ay magre-reflect lang sa'yo. So, mag-ingat ka. For Yin and Yang Oracle card. Represent what? Yin and Yang Oracle card represent reunion. This is something soul ties, reunions with your family, with your loved ones. This is something integration with the union. Meron talagang double clarification guys sa reunion. No? And this is something third parties. Just be aware guys ha. This is something reunion that brings you a third parties. Mag-ingat ka dahil ang pagtatagpo ng pamilya mo ay maaaring magdulot ng third party sa'yo. Oh my goodness. Exciting. So let's see what is additional messages with an or Romance Angels with Mystic Love Oracle deck. Represents a proposal. This is something commitment, no? With a proposal. And this is something a storm. May unos na susubok ng inyong relasyon. And this is something realization. It's spiritual awakening. Na meron ditong mamumulat. Meron ditong magkakanong ng pagsisisi at pagninilay-nilay. No? So, let's see what is additional messages for Archangel Michael. Messages. And this is something you and your loved ones are safe. No? At the same time, your home is protected by angels. No? Ang tahanan mo ay protektado naman doon ating mga gabay. And believe and trust. So, kailangan mo magtiwala at maniwala. For the chakra messages, confessions, wag mong hayaan mahuli ang lahat. No? Wag mong hayaan mahuli ang lahat, and this is something release. No, papakawalan na, no, ang pasabog at papakawalan na ang negativities, and this is something wisdom na magbibigay liwanag sa iyo. For Ramontsology. For Ramontsology represent what? Prosperity lies ahead, no? Talagang magaganap talaga ang kasaganahan dito. And there's your dreams in the practical plan. So, kung gusto mo may sataparan pangarap mo, maging practical ka, no? For an angel's answer. Angel's answer represent what? Not the right time. Hindi pa sa ngayon. And this is something if you believe. Basta naniniwala ka, no? There's something communicate clearly. Kailangan mo lang makipag-communicate ng maayos at wasto. For an energy, represent what? For an energy, represent, oh my God, there's a deceit. May mangkukulang. Oh my God, sasabihin ko sa inyo ba? May susubok na sumira na eksena. No, may mangkukulam dito na maaaring gumawa ng eksena. And there's an adjusted possibilities. No, may mga pinto ang magsasarat, may mga pinto ang magbubukas para sa iyo, opportunities. No? And there's an appreciation. No? Marunong ka dapat mag-appreciate ng mga babala or paalala sa ng ating angel spirit. And this is something, the garden and the gate for discoveries. Marami ka pang malalaman, marami ka pang matutuklasan. Handa ka na ba na bumulabog sa'yo ang bagong kapalaran? Oh. Additional messages with an angel spirit. Represent environment, no? And there's an astral travel with the vital forces, no? Meron kang pangitain or may mga pasilip sa ang ating angel spirit na maaaring nagdulot sa'yo, no, ng kaliwanagan. And this is something winning with a self-inventory. Napapalakasin, papalawakin dito ang katalinuhan at kaalaman mo. And this is environment, no? Surroundings. For the Romance Angels, represent what? Free yourself, no? Kumbaga, it's time to take back control of your life. No, ikaw na, nasa kasalalay sa'yo ang pag-ikot ng sarili mong kapalaran, sarili mong buhay, sarili mong eksena, no? Kumbaga, ikaw ang magko-control nito, kaya kailangan galingan mo. And this is something passion, na ipapakita dito yung passion, no? Kung hanggang saan yung pag-ibig at ang kaligayahan, no? And this is something fear, no? Replace mo yung awareness, guys. This is something awareness for something takot at pangamba. Double clarification, fear. Dalawa to. Dalawang mumukadkad na takot, na susubok, no? Sa iyong tiwala at sa iyong lakas ng loob, no? And this is something spiritual teacher. Meron dito manggagamot or something na magtuturo sa iyo. And this is something infinite abundance, no? Kasaganahan talaga. And the justice will be served. No? Kung ano man yung mga bagay na gagawin sa iyo, may hustisya at may kaakibat na karma.
walang makakaligtas sa ikot ng kapalaran, at pag-ikot ng kapalaran na to ay maaaring magsampal ng katotohanan sa iyo na ang karma talaga ay mamumutangi sa lahat. So ito na, no? Ipapakita dito na kung ano man yung mga bagay na ginawa mo ay maaaring bumalik sa iyo. Kung maaaring kung naging mabait ka at naging mabuti ka sa kapwa mo o kahit kanino man, magiging mabuti ang kapalaran sa iyo. And this is something, listen to your intuitive feeling, na makinig ka sa iyong mga nararamdaman. Huwag ka mag-alala, may mga tao mang gumawa sa iyo ng hindi maganda, no? Babalik sa kanila yan, na siksik liglig, no? And this is something that the great severing, no? Kumbaga, this is ang anger and conflict. Isa sa nagbibigay komplikasyon yung kumbaga, mabilis kang magalit, mabilis kang mapikon. And this is something, the courageous peony with the let your self be seen. Hayaan mo yung sarili mo ang makatuklas. Hayaan mo ang sarili mo ang makakita, no, ng katotohanan sa likod ng kasinungalingan. Ganon. For Jesus' loving quote said, knock and shall be opened to you. Kumakatok na ang ating Panginoon. Pagbuksan mo dahil malalaman mo na ang buong katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ipinapaniwala sa iyo. For the angel's number, represent what? Represent what with the angel's number? 888. I told you, there's something karma. Oh my God! A lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibility and use it to realize the greatest potential. So see, kumbaga nandito na sa kapalaran mo ang bagong chapter na tatahakin mo. Tandaan mo, kung simula ng pagkabata mo nakaranas ka na ng mga sakripisyo, paghihirap, ito na ang panahon ng iyong pag-usad, no? Ito na yung panahon ng malalasap mo na ang sarap ng buhay na inaasam-asam mo, no? Ito na yung pinapangarap na maaaring magbigay sa iyo daan patungo sa iyong mga hinangad at pangarap. So let's see what is additional messages of life. Represent strength card, no? Kumbaga pinapakita dito ang lakas ng loob, lakas ng pakiramdam. At sinasa today, I maintain my control of my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the true holding tight. So to the force of love, I interpret over fear. Nilabanan mo ang takot at pangamba mo. Nilabanan mo lahat ng mga taong magsisilbing anay sa paligid mo. Kumbaga, itong panahon at pagkakataon na ibibigay sa iyo ay isang daan patungo sa pagtupad ng pangarap mo. Ito na, no? Ang karma, ang pag-ikot ng kapalaran at pag-ikot ng bagong buhay at bagong bukas natatahakin mo. Kaya maganda ka na. Ito na yan. So this is something special, gabay. For the month of October 17 hanggang October 23, for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat pa. See you in the next video. Bye-bye and babush!